Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon, ipinagdiriwang din po natin ngayon ang simula ng kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Patuloy nating ipinagdarasal ang ating pamilya, ang kabanalan, kaligtasan, kabutihan ng ating kanya-kanyang pamilya. At bilang isang pamilya ng Diyos, patuloy nating ipinagdarasal ang ating simbahan, ang ating bansa, at ang kapayapaan sa buong mundo. Kaya upang maging karapat-dapat po tayong gumanap sa mga banal na pagdiriwang na ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Su Cristo,
Kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na sa kanan ng Ama. Kapunin sa Diyos. Kapag ikaw lang Diyos, papunin sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo po kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala na ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat kinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina
At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ka ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arquelao ang naghahari sa Judea, kahilili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan, upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ba't parang wala ho nang sumagot na? Merry Christmas po sa inyong lahat. Pakibati ang mga katabi, Merry Christmas. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristong isinilang para sa ating malakas sa palakpak para kay Lord. Aba, yung inyong palakpak ay parang wala kayo natanggap na regalo. Lahat ba tayo may natanggap na regalo? Taas ang kamay ang mga nakatanggap ng regalo ngayong Pasko. Yan, sabay-sabay natin sabihin, thank you, Lord. Huwag kakalimutan, we all receive Christmas gifts. At sa gabing ito, nais ko pong i-share sa inyo, meron tayo, hindi lang ako, meron tayong Christmas gift ngayon na tinanggap. Mamaya ko ipapakilala rin ng lubusan sila sa inyo. Dahil ngayon po ay bisperas na, o actually hindi lang bisperas, ngayon po ay simula na ng pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na pamilya, the Holy Family. Anong pangalan ng banal na pamilya? Jesus, Maria, Jose. Na kung madalas sabihin natin ay pamilyang Sus Mariosep. Sus Mariosep. Yan, dyan natin yan nakilala. Jesus, Maria at Jose. Alam mo ninyo, tandang-tanda ko ho, December 6, ordination yon ni Reverend Joshua. December 6 at 7, pagkatapos ng ordination niya sa katedral, kaya ako nawala, ako po'y tumakbo papunta ng Baguio dahil nagbigay ako ng Advent recollection ng mga pamilya, missionary families of Christ. No? Sila ay grupo ng mga pamilya na ang pangalan ay Missionary Family of Christ. Binigyan ko po sila ng retreat nung gabing iyon. Then the following morning, sabi ko punta ako ng katedral ng Baguio. Tapos po, habang ako'y pagtapos pumunta ng katedral, naglakad na ako sa Session Road. Naku po, punong-puno. Sarado ang Session Road pala paglinggo. Kasi ang daming mga activities. Ako po'y nakarinig ng napakagandang awit. Ang kanta ay Mamma Mia. Mamma Mia, ang ganda ng boses. Sinundan ko yung boses. Napakaganda ng awit nila. Sabi ko, gusto kong hindi lang ako ang makarinig. Kaya iimbitahan ko sila sa aking parokya. Kaya naniwala naman ho sila na ako'y mabuting tao. Kaya sila nandito. Kaya ang regalo sa atin ni Lord ngayong Pasko ay ang dalawang espesyal na bago nating kaibigan, si Wendell at si Siaka. Tama ba? Siaka. Ayan, si Wendell at si Siaka. Tayo nga po kayo. Sila po ay parehong hindi nakakakita pero napakaganda ng kanilang boses. Malakas na palakpak para sa kanila. Welcome sa Our Lady of the Assumption Parish. No? Thank you. Kasama nila ang nanay nila niya
Atiya na Nanay Atiya. Sila ay galing pa ng Baguio. Kanina sila dumating at mamaya sa ating Christmas party, kakanta sila para sa atin. Aawitan nila tayo mamaya. At hindi lang mamayang gabi, dahil bukas sila rin ay manghaharana kay Nuncio sa ating misa. Kaya bakasyon nila itong weekend with us, Christmas weekend with us. Nakakatuwa naman ho at dahil yun ay dahil sa aking binigay na retreat sa mga pamilya. At tamang-tama po sa pagdiriwang natin ngayon, kapistahan ng banal na pamilya. Sapagkat ano ang regalo ng unang Pasko? Banal na pamilya. December 25, ginugunita natin ang pagbuo ng Diyos sa isang banal na pamilya. At ano ang isang natatanging katangian ng banal na pamilyang ito? Kung meron mang silang pagkakatulad kung bakit sila naging pinakabanal sa lahat ng pamilya, yan ay ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Naalala ko ho, nung dumalaw ako sa dating opisina ng tatay ko nung siya'y nabubuhay pa. Dumalaw po ako, matagal siya, maaga hong namatay ang daddy ko. Yung nakikita niyo pong kasama kong tatay ay pangalawang tatay ko. Siya ang Saint Joseph ng buhay ko ngayon. Pero yung totoo ko pong tatay, biological father ko po ay maagang namatay. Kinder pa lang ako nung siya'y namatay. And he died at the age of 34 years old. So maaga ako naulila sa tatay noon. Pero dati sinasama pa niya kami sa opisina. Kaya nung ako'y matanda na naging pari na, naimbitahan akong magmisa doon sa opisina niya. Naku, nung nakita ko ng mga opisina niya, tuwang-tuwa. Sabi nila, naku, Father. Ang pangalan, palayaw po ng tatay ko ay si Timo. Si Choti o kaya si Timo. Pero ang buong pangalan niya ay Chotimo. No? So yun ang kanyang palayaw. Kaya sabi ng mga opisina niya, naku, Father, kamukha mo ang tatay mo. Okay na sana may kadugtong, noong pa lang. Diyos ko po. Di ko alam kung matutuwa ako, may insulto ako sabi, noong pa lang. Kayo ba ay nasabihan na ng ibang tao na alam mo, manang-mana ka sa nanay mo. Alam mo yung suot mo, parehong-pareho kay manamit ng nanay mo. Pareho kayo kumilos ng tatay mo. Ang boses mo, para kang tatay mo. Manang-mana ka. At pag sinabing manang-mana, nakuha natin sa kanila. At ano ang paalala sa atin ngayong linggong ito? Na sana kung meron tayong mamanahin bilang mga Kristiyano, manahin natin sa banal na mag-anak ang kanilang kakayahang sumunod sa Diyos. Lagi ko sinasabi, may biyaya sa pagtalima. There is grace in obedience. Si Maria, ngayon ang pinakapinagpala sa babaeng lahat. Hindi lang sa babaeng lahat, sa lahat ng tao. Why? She is now the greatest of all men and women because of her obedience to the will of God. At si Jose, kahit na siya ay walang sinabi, sabi nga ni Reverend sa homilia niya, walang speaking line dun sa eksena ng kwento ng kaligtasan. Wala siyang sinabi, and yet, he is the patron of the Universal Church. Naging dakila dahil sa kanyang pagsunod. At kaya tayo may kaligtasan dahil may Kristong sumunod sa kalooban ng Ama. Kaya anong sinasabi ng mga pagbasa natin ngayon? Everything begins at home. Sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, if you want to bring peace in the world, go home and love your family. Sa una at ikalawang pagbasa, ang paalala sa atin kung paano tayo dapat maging pamilya. Hindi nasusukat, hindi lang nasusukat sa naambot na antas ng pag-aaral, sa nakuhang mga talento, kayamanan, posisyon ng bawat miyembro ng pamilya. Ang kahalagahan at ang kahulugan ng bawat pamilya ay laging mas masusukat sa uri ng pagsasamahan. Where there is sharing, where there is forgiveness, where there is love, where there is
forgiveness, there is the Holy Family. Kaya nga sa ating ibanghelyong narinig, ano ang ginawa ng Panginoon sa banal na pamilya? Iniligtas sila ng Panginoon. At yun ang ating dasal. At yun dapat ang hangad-hangad natin. Hindi lang tayo laging guminhawa, hindi lang tayo laging umasenso, hindi naman masama yun eh. Ipagdasal natin na sana maging successful ang mga anak ko, ang mga apo ko, na sana ang mga magulang ko makapag-travel din, magkaroon din ng ganito, hindi masama yun. Pero wag natin kakalimutang ipagdasal ang kaligtasan ng pamilya natin. At pag sinabing kaligtasan, hindi lang dito sa lupa, kaligtasan natin mula sa kamatayan. Na sana, pag natapos ang kwento ng buhay ng pamilya natin sa mundo, tayo ay mapabilang sa banal na pamilya ng Diyos. Katulad ni Jesus, Maria at Jose. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, ginagawa po natin ang Christmas party ng ating parokya, ng ating mga volunteers bilang isang pamilya. May kanya-kanyang party ang bawat ministry organization. Pero hindi natin tatapusin ang bawat taon nang hindi tayo nagkakatipon-tipon bilang isang pamilya. Walang perpektong tao, kaya walang perpektong pamilya. Pero ang mahalaga, araw-araw, pinipili natin na mabuo, maligtas ang ating pamilya. Jesus, Maria at Jose, ipanalangin ninyo kami. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon bilang isang pamilya ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako kay Jesucristong Diyos iisang amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo'y iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat ang ating pong itutugon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwara nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di magmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan,
Ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama natin sa ating mga dasal ang mga pamilyang biktima ng iba't ibang kalamidad, sakuna at trahedya sa ating bansa ngayong taon, lalo na ang mga nawalan ng bahay, ng mahal sa buhay at kabuhayan. Ipagdasal natin ang mga pamilyang naiipit ngayon sa digmaan at iba't ibang problema na nagdiging sanhi ng kakawatak-watak nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ama naming mapagmahal, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap naming sahain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bulitahin. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Masdan ninyo ang ating Panginoong Kristo, ang anak ni Jose at Maria. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko po kayo habang pinabigay ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain, ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyo.